24 na lokal na opisyal ang posibleng sampahan ng reklamo ang gross insubordination at abandonment of duty. Ayon sa DILG, sinabihan noon ang mga lokal na opisyal na huwag munang bumiyahe dahil nagbabanta noon ang bagyong Uwan. Pero umalis pa rin daw ang mga opisyal. Narito po ang aking unang balita. November 8 nang maglabas ng press release ang Department of the Interior and Local Government o DILG na hinihimok ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga local chief executive na suspendihin ang kanilang biyahe abroad. Nasa loob na noon ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan na matinding dilubyo ang idinulot sa malaking bahagi ng Luzon. Pero sa gitna ng pananalasa nito, walang ilang lider ng mga bayang hinagupit ng bagyo. Kaya iniimbestigahan ng DILG ang 24 na opisyal na bumiyahe pa rin umano pa Europa sa kabila ng direktiba. Despite the directive, umalis sila ng November 9 to 15. Ayan ang kailangan nilang paliwanag kasi clear-cut guidelines yan eh. It is their moral duty to be cognizant of the approaching calamity. Lahat naman tayo nanonood ng balita. Lahat tayo nakikita sa internet. Alam naman natin may parating. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malinaw daw ang patakaran na kapag may national emergency, lahat ng mga opisyal mula gobernador, mayor hanggang konsehal ay dapat humingi ng pahintulot mula mismo sa DILG bago umalis ng kanilang lugar dahil sila ang kinakailangan manguna sa disaster response at dapat ding unahin ang pagsaserbisyo sa kanilang nasasakupan. Posible raw silang maharap sa mga kasong gross insubordination at abandonment of duty. Karamihan daw sa mga iniimbestigahan ay mga alkalde. Hindi naman daw kasama sina Isabela Governor Rodolfo Albano III at Batanes Governor Ronald Aguto Jr. Yung dalawa pong yun ay nagpaalam sa akin na tumalis po sila ng November 8 bago naman nilabas ang directive November 9. Ganito rin ang reklamo sa ilang opisyal sa Cebu noong pananalasan naman ng Bagyong Tino. Isang kongresista at 7 alkalde na ang sinampahan ng reklamo ng isang abogado sa Visayas Ombudsman. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.